Good evening, mga viewers around the world. Isa naman ini kadako nga pribileyo naton sa Ginoo. Masiling kita, Lord. Thank you, God, sa nga broadcast, Lord. Kaya pa. Amen. Ima 84 na inyong alagad sa Ginoo, mga viewers. The best thing aton himoon perme kada padayon sa nga broadcast sa strength, physical, kag spiritual sa Ginoo, nga iya lang, nga masiling kita dahil, pagsugod yun. Thank you, Lord. Thank you. Thank you sa broadcast mo. Amen. Karon kanta kita sa atong theme song in times like this. Salamat sa Ginoo, kabay pagamito niya inang kanta sa aton tanan, kagamo nga nagapakanta sina sa inyo kabataan, sa inyo pamilya. Kabay pa nga gamito na sa Ginoo nga mag-remind nga mangin sigurado kita sa aton pagdangop sa Ginoo. Be very sure, your anchor holds and grips the solid rock. Ang aton nga tagipuson kag aton kalag nagdangop sang bugos sa Dios nga bugtong manluwas si Jesus. Amen. Bugos man nga paghinulsol. Karon hatag kita sang isa naman ka pribileyo nga si Pastor Rehum Baldemor, missionary pastor sang Banga, Aklan. Nagahatag man padayon sa pag-participate sa ining broadcast, pinagis pagdala sa atong pulong sang Ginoo. Pastor Rehum Baldemor. Good evening sa tanan, sa aton nga mga suki nga nagapamati sining aton nga programa, Meditation of God and Prayer by Reverend Rudy Escobar. Salamat sa Ginoo. Once again, makadala kita sa pulong sa Ginoo all throughout the day. Sining Sunday, kadamo gid sa mga activities naton sa church. Salamat sa Ginoo. And sa Bacolod Fellowship, happy anniversary. No? 1 month gid ang inyong celebration. Praise the Lord. And of course, dira man sa Libacao, Aklan. First Fundamental Baptist Church of Libacao. Especially sa sinigid nga Sunday. Okay? Salamat sa Ginoo wali ang aton alagad, inyo alagad. Ako ang ilang speaker.
praise the Lord, no? Kag damo nga mga parents nga nag-attend, kag kanami gid sang fellowship, but at the same time gapangamuyo kita nga damo mga kalag magkalaluwas, and God indeed answered our prayers. Okay? So sa aton nga salamat gali kay Pastor Roland and Ma'am Cecil, tanan nga pastors and workers dira sa Libakaw, ang inyong amuma pag-atipan sa alagad sa Ginoo. Okay. So karon sa hindi pa kita magpadayon, magpangamuyuan na kita. Let's pray first. Ginoo, nagapasalamat kami sa sining gabi nga pamalandong kami sa imong pulong, Ginoo. As we meditate upon your word, we pray, dear God, that you will cleanse our hearts, Lord, and forgive us, so that we are worthy to preach and to share and to tell and to receive the spiritual blessings nga imo nga gin-prepare para sa amon. Bless your servant and all the listeners right now. In Jesus' name and in the power of the Holy Spirit. Amen. Okay. Ma-serious kita sa topic na ton, nining aton meditation about the light, no? Ang iwag, okay? So isa sa mga challenge gid sa mga anak sang Ginoo is we need to carry that light, because in the first place, that light is the Lord Jesus Christ. Amo nang mabasa naton diri sa John chapter 8 verse 12, and also in Matthew chapter 5 verse 14 to 16. So ma-start kita sa John chapter 8 verse 12, naghambal ang pulong sa Ginoo. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. The Lord Jesus Christ gin-claim niya, siya ang iwag. Okay? Siling niya, I am the light of the world. Sa tanan nga tao diri sa kalibutan, siling ni Jesus Christ, ako ang iwag. Wonderful, no? Because we believe, no, that light can overcome that darkness. Kag siling diri sa pulong sa Ginoo, sino ato nga magsunod sa iya shall not walk in darkness. Kag tuod gid pa, no? Kung ara ng Ginoo sa imo kabuhi, by virtue of your faith and confidence in Him, wala ka na panglakaton sa kadudulman. That means God changed the perspective of your mind, and God changed your heart. Imo tagipusoon ginbago ka sa Ginoo. And kanami gid ina nga kamaturan that Jesus Christ claimed to be the light of this world. Okay? Now, sa Matthew chapter 5 verse 14 and 16, tungod kay ang light nga si Jesus nagkari sa kalibutan, kag nagpanginmatay sa krus Kalbaryo, nabanaw si katatlong adlaw, kag naangkon na naton siya. Nabaton mo siya bilang imo Ginoo kag manduluwas. Matthew chapter 5 verse 14 to 16 says, Ye are the light of the world. Ikaw nga may relasyon sa Ginoo. Ye are the light of the world. Kay na Jesus Christ claimed, I am the light of the world. Now, kung nag-claim ikaw nakabaton kay Kristo Jesus, nagtuo ka nga siya ang imong personal nga Ginoo ag manluluwas sa imo kabuhi, He is your personal Lord and Savior of your life, hambal sa pulong sa Ginoo, then that light which is the Lord Jesus Christ is in your life now. And you become the light of the world. So tungod kay ang light ara na sa imo, ikaw naman, nahimo ka naman nga light. Because that light is in you. Ara sa imo. O siling dira, ye are the light of the world, and a city that is set on a hill cannot be hid.
Ang isa ka syudad nga ara sa bukid, no? Nga nagahayag kung gabi, makita, hindi mo ginaya matago, makita mo gina. It is because of the light. Okay? Neither do men, mga tao, light a candle. May suga ka literally, ha? Kung may ara kang candle, imo nga dagkutan, may suga, and put it under the bushel. Imo ibutang sa basket, tabunan mo, hindi amo na. Okay? Nga aman, para sa ano? The purpose of that light must be put into the candlestick. Para ano? So that it giveth the light unto all that are in the house. Para mag-iwag sa bilog nga panimalay, ibutang mo sa candlestick. Okay? And it giveth light unto all that in the house. And then, in verse 16, ginsugo, gincommand sa Ginoo, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Okay. So let's start with this. In verse 14, nga nagahambali are the light of the world. Now, when you possess that light, akon nga aton nga bot ipa-inchindi sini, when you possess that light, okay, ara na sa imo, that means you receive Him as your Lord and Savior. Kundi naangkon mo na, okay? Pero sa mga tao nga wala pa nakaangkon sa sining nga iwag sa ila kabuhi, they will not shine. Okay? Because the moment nga na-possess po ni ini nga light, may ara ka nga personal encounter kay Kristo Jesus bilang imo Ginoo kag mandiluwas. Importante na nga maintindihan gid naton, no? Kung ikaw naga-claim nga anak na sa Ginoo, kag nagapati ka nga you are secure, assured sa imo buwas damlag kanami, no? Amo nang promise sa Ginoo sa aton, because whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. That is according sa pulong sa Ginoo. Now, very clear ang pulong sa Ginoo that when you have the Lord Jesus Christ sa imo tagipusoon, that light can be shared to others so that others will open their eyes and their minds nga makita nila nga ikaw nagaiwag kay ara si Kristo Jesus sa imo nga kabuhi. Paagi sa ano? Paagi sa imo nga ginahimo. Okay? So makasugid ka na, makahambal ka na sa tao, maka-witness ka na, maka-share ka sa ila. It is because the light is in your life already. Okay? Because hindi ka ka-share sa iban kung wala sa imo ang light. We cannot share what we do not have. So, ang kaluwasan, masugid naton, and it started with us nga ginluwas sa Ginoo. Amen? So, munang isa sa mga goal gid naton nga ginluwas kita sa Ginoo for us to share that light to others. Ay, kanami nga kamatuoran sa aton kabuhi. So, hindi kita keep lang sa aton kaugalingon. We will keep that light. Okay? We will show that light. We will tell the world that the light is in us, ara sa aton nga kabuhi. So, tanan, okay, nga mga anak sang Ginoo, nga may relasyon sa Ginoo, nagadala ka sang light and you need to share that light. Okay? So, in other words, when Christ enters sa imo kabuhi, ang light dispels that darkness. Inang darkness bala sa aton kabuhi, inang mga bad attitude naton, bad behavior naton,
bag-o ina nga pamatasan sa Ginoo. Man kon ikaw nakabaton sa Ginoo, bag-uhon ka gid sa Ginoo. Because you will allow God nga mag-amat-amat work sa imo kabuhi. The Lord Jesus Christ will change your attitude, the character. Ang sanguna, ikaw, pareho sina, sanguna, chismosa ka. Muna ginambal nila nga marites, marisol, no? Nagasulsol, naga-chismis, okay? Kung ara ng Ginoo sa imo, nagakakuha na, nagalesen, nagakuha na. Hindi man gid siguro nga ma-eradicate tanan, pero nagaamat-amat kadula sa imo. Nagalesen. Because later on, nagakonform na ikaw sa character that is in the Lord Jesus Christ. That's why, ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17, very clear ina sa aton kabuhi. Naghambal, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Now, may ara nga mga tao nga nagatulok sa aton, kag nagahambal gid sila. I am convinced nga ina nga tao gin bag-o sa Ginoo kay kilala ko na siya sang una. Nabalaan ko na anong iya background, anong iya batasan, di na siya halin. Pero subong, nakita ko nga nag-change, nagbago, na-transform iya nga kabuhi. Ano ina? That is the miracle of God. The light which is the Lord Jesus Christ nga nagbago sa kabuhi sa sina nga tao. Amen? So mga inigugma, mga abyan, so hindi pa kita magtakop. Ang lesson nga makita naton dire, that when you have that light, which is the Lord Jesus Christ, when you possess the light, you receive Christ as your Lord and Savior, God will transform you. So, sa mga nagapamati karon, no? Base wala pa ikaw ginbag-o sa Ginoo. Ate, dako gid nga problema kung wala ka pa ginbag-o sa Ginoo. Or, kapaminsar ka, ginaamat-amat pa lang ko. Amen. God is working in your life. Pero kung wala pagbago, that means wala ka gid relasyon sa Ginoo. So you need to have a relationship with God. Now, sa hindi pa kita magtakop, kabay pang pamangkuton mo imo kaugalingon karon. Am I really changed by God? Am I really transformed by God? Is that light the Lord Jesus Christ ari man sa akon nga kabuhi? If you are convinced and you can confirm that, praise the Lord. Praise God for that. May God bless His Word into our hearts tonight. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa imo mga bilidhon nga pulong. Kabay pa ini magpabakod sa amon, kag sa iban nga wala pa kakilala sa imo, kabay pa nga makilala kanila. Kag ang iwag maglabot sa ilang mga kabuhi. Thank you, good Lord, as we join our hearts together sa pangamuyo ni Reverend Rudy Escobar, kaugin mag-upod sa amon. In Jesus' name, in the power of the Holy Spirit, Amen and Amen. God bless and good evening. Salamat yun, Pastor Rayhom. Abay Panginoon mga padayon gamit sa imo, kag si Ma'am Bing, sa inyo ministry sa Banga, kag bisan pa sa Tangalan. Kag imo duha ka na, kabay pa pagkamayon man sa Ginoo, si Jason nga Aras Bible School, ag si Jason siya trabaho. Amen? Amen mga viewers, pangmayuan ta ang mga Baldemore's family. Karon magasugod kita pangamuyo. Ginoo may nga balaan, salamat kay
imo kami gin-encourage nga magapalapit sa imo trono nga bugay, nga sa gihapon, Ginoo, nagapangabay sa imo, Diyos, ang imo pagtudlo sa amon, nga mangin epektibo kay mangin parte sa amon, kabuhi, pangabuhi, nagbisan pa kabakod sa among pagtuo. So, hatagi pakamayong tagsa-tagsa ka-viewer sila kabuhi kag sila pamilya, sa ila mga pangamuyo, sa ila kinahanglanon sa lawas ina o kung ano man nga kinahanglanon Ginoo nila sa kabuhi pangabuhi kag ila pamilya man. Karon nadala ko sa imo, una sa tanan, si Lynn, nga batyag, sangkaluya sa lawas, tagay man siya, buligi man siya Ginoo, ang complete healing Ginoo. Ay Ginoo, batyag nga kaluya sa iya lawas. Lynn, Ginoo, please, heal her Lord. Kaya akon man nadala sa imo padayon, na ikaw man magapanghikot sa tagipusoon, ag sa pag-share sa imo sa nga broadcast ay Raquel, Hinita, Ginoo, kag sa iya pangamuyo sa iya pamilya, kag bisan pa Ginoo sa kay brother niya Ginoo, nga kabay pa mag-abot ang matuod nga pagdangop sa imo Lord Jesus, siya brother, nagsiya tagsa ka pamilya Raquel, Hinita, Ginoo, kag sa iya pagtuo, nagsiya kabuhi pangabuhi, bless man siya Ginoo, bisan siya lawas Ginoo, kag bulong nga ginakuha niya. Ngay bless man si Beulah, Victor, kag Victor de Oca, ngay pa ikaw maghatag man sila complete healing, agahom sa mga paagi Ginoo, nga ginabuligan sila sa doktor, gamhi ang ila Ginoo, nga ginabaton nga bulig sa doktor para mauli ang ila natural nga kusog si Beulah Victor de Oca, ay ila pangabay sa imo para makapadayon sila sa ginhatag mo sa ila, nga kasidla, katutom, kag kasadya pag-alagad sa imo. Kag sabtaman nila pangamuyo, ay ila Ginoo, 4 ka bata Ginoo, nga kag bisan pa si Kimwell nga may pamilya, i-bless man siya Ginoo, nga makadangop sila sang bugos man sa imo. Ang ila 4 ka bata, Beulah kag Victor de Oca, nga ginapangabay sa imo. Sabtaman Ginoo, nga ila pangamuyo, akon man ginadala padayon sa imo. Bisan pa Ginoo si Agnes Villamel Ginoo, ag bisan pa man si sa Sally Ginoo, na ikaw man magapadayon Ginoo, sa pagpadayon, sa pag-bless Ginoo, kay Nole Balsumo, kag kay Norberto Jo, kag Joy Rago, kag Agnes Villamel, ay ila Ginoo nga pangabay sa imo, ay ila mga lawas, complete healing, ay ila Ginoo pag-alagad, niya magtayuyon, magtutom, nagsaila Ginoo pamilya, nga magasabat ka Ginoo, ay ila Ginoo pangamuyo, Nole Balsumo Ginoo, bisan pa Ginoo, si Agnes Villamel Ginoo, sa siya 2 ka bata Ginoo, nga magapanumbalik, nga magatutom sa pag-alagad sa imo Ginoo, nga ila bugtong man luwas, kaga si Agnes Ginoo, tagay man complete healing Ginoo, ay mo paghatag siya katutom sa pag-alagad, pagkabuhi sa imo, kag pag-pray siya kabataan. Isan pa si Bert, kag si Joe, kag si Joy Rago, sila pagpamati, permi sa imo pulong, kag nag-share, i-bless sila Ginoo, nga mahimo o Diyos, magatubos lang bakod sa pagtuo Ginoo, agbisan pa Ginoo sa ila pagkabuhi nga Diyos noon. Kag magpadayon ka man Ginoo, ag-bless bisan pa Ginoo, kay Hilda Calantas Ginoo, agbisan pa ang iya po si Jasper Bon Calantas Jr.,
sa ila pagpamati, upod si Junior sa iya utod, kag siya iloy dire sa Bacolod, ang iya amay dito sa Middle East, bless ini mga Calantas family, Lord. Yes, Jasper Bon Calantas Jr. Agbisan pa si Hilda nga ila Lula Ginoo Calantas. Aman mag-bless Ginoo sa iya. Padayon na-encourage siya nga nag-share sini nga broadcast, nag-share sa imo Lord Jesus. Nga pangamuyo siya pamilya kag mga kapuhan. Bless man kag tagay man siya mga lawas sa pag-alagad Hilda Calantas Ginoo. Ako man ginapangabay sa imo Ginoo. Ang imo pagtando Ginoo sa takipusoon ni Carlo kag iya Ginoo pamilya nabispan gabaya kag sa iya man utod si Junior gabaya Ginoo dito sa UK, bless sila agpamati sa imo pulong ag sa ila handom nga nagatutom sa imo ihatag man sa ila ag ang ila handom sa ila pamilya sila asawa sabtamang Ginoo sila kag kabakod sa lawas Carlo gabaya kag si Junior gabaya Ginoo. Nagbisan pa ang ila utod si Paulo gabaya man nga nagasakay sa barko. Lipigi panlipli kabay pa malapit man si Carlo sa imo. Ako man ginapadayon Ginoo. Agtawag sa imo si Robilin Alagaban Ginoo. Salamat sa katutong ginatag mo sa iya nga pag-alagad Ginoo sa imo pagpamati sa imo pulong Ginoo. Agkabay pa Ginoo nga magatubo siya mabakod sa imo Ginoo. Robilin Alagaban kag sa iya pag-share sa imo Lord Jesus. Nabisan pa Ginoo, ikaw man magapadayan pag-bless kay Joyce Montaño Ginoo. Nga siya pagpamati magatubo siya mabakod sa imo Ginoo. Nagbisan pa Ginoo, nga iya man Ginoo nga pangamuyo siya bana siya sa kabataan Ginoo sabtaman. Nag-bless man padayon Ginoo ang iya katutong sa pag-alagad Ginoo kag sa iya health bless. Joyce Montaño Ginoo. Nagbisan pa Ginoo si Sally Subas kag si Lini Feria. Bless sila pagpamati sa imo pulong. At they will grow in grace in your knowledge, magbakod sa pagto, kag mag-alagad sa imo, kag mga muyo, padayon sila pamilya, Lini, Feria Ginoo, kag si Sally Sobas. Akon man nadala sa imo, padayon Ginoo, si Tonet, Baduya Ginoo, bless man si Tonet, Balduya Ginoo, mabisan pa si Joy Arroyo, handom nga magatutom sila sa imo sa pag-alagad Ginoo kag pagpangamuyo sila pamilya si Joy Arroyo sabtaman ang iya pangamuyo Ginoo siya bana kag sa iya mga anak Ginoo kag sa iya katutom nga ginhatag mo sa iya pag-alagad i-bless man siya Joy Arroyo Ginoo kag si Tonet Baduya Ginoo sabta nila pangamuyo kag sa maayong lawas ihatag man sa ila nisan si Salome Rosgal Ginoo. Abay pa sabton mo man ang iya handom nga magatutom siya sa imo. Yes, si Salome Rosgal. Agbisan pa sa iya pangamuyo man siya pamilya. Lord, hear our prayer. In Jesus' name I pray. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, mga viewers. Thank you guys sa pagpinahamuyo ay perme, kagabay pa. Sabton kita sa Ginoo sa aton mga pangabay kagpakiloy. Amen, mga viewers. Kagkaroon, mamati kita special number.
Thank you. God bless you. Nag-atag special numbers na yung broadcast. Kabay pa-encourage ka mo sa Ginoo kay damo nagaka-bless sang inyo kanta ag pagpagamit sa inyo tingog sa Ginoo. Karon kita, mga viewers all around the world, ag kami mga alagad sa Ginoo. May the Lord shine His face upon us and bless us, Lord. Amen and amen.